kaliputan ng mga bansa na naglalayong magkaroon ng isang accessible at mabilis na mga pangangailangan o sa mga pangangailangan, mga requirement para sa AI at pangangailangan sa pertaining sa ano sa computer at saka sa internet o online mga kapuso. Lahat po ng patungkol sa teknolohiya, information technology. Ayun lang po pagkakaalam natin at isa sa kanilang adhikain ay magkaroon ng isang industrial hub o yung pong data center. Nandoon po yung lahat ng mga pangangailangan ho natin sa AI, pati na rin po production ng mga computer chips. Kaya nga ginamit ang word na silica, ang pangunahing material sa paggawa po ng computer chip mga kapuso. At para matulungan tayo para unawain ito, nasa ating linya ang IT and Cybersecurity Analyst at co-convener ng Scamwatch Pilipinas, si Sir Art Samaniego Jr. Sir Art, good morning! Good umaga po. Good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Maraming salamat sa pagpapa-unlock Sir Art. Paano ba natin dapat unawain itong Pax Silica, peace, daw ibig sabihin ng Pax, na parang samahan ng mga bansa para magkaroon ng isang accessible na mga pangangailangan natin, lahat ng pangangailangan natin sa mga information technology. Paano ba natin dapat unawain ito? At ano yung masasabi nating may basehan ba sa mga negative na naririnig natin patungkol sa paglalagay ng isang hub nila o industrial hub dito po sa New Clark City sa Tarlac, Sir Art? Oh, itong Pax Silica kasi, ito ay initiative ng US at tinipon niya yung mga kaalyado bansa niya para gumawa nitong parang declaration na to. Ang tawag ay Pax Silica Declaration. Ang objective nito, isa lang, klarong-klaro dun sa website nila, na to mitigate coercive dependency. Ibig sabihin ng coercive dependency, yung umaasa ang mga bansa sa isang bansa o isang kumpanya lang kung saan meron siyang para magiging influence sa mga desisyon kasi umaasa tayo sa isang bansa lang para makuha natin yung mga gamit na kailangan natin. Sa pangahawa Halimbawa, yung ka mga sa leeg dahil meron silang wala tayo. Oo. Meron silang wala tayo kasi 94% ng permanent magnet na ito ay ginagamit sa computer chips, ginagamit sa AI, at ginagamit sa lahat ng mga bagay na pwede meron mga high technology application, ang may control ang China. 94% ng rare ng permanent magnets at iba pa mga rare earth minerals. Okay. Ito yung silica. Ito yung silicon na ginagamit sa mga computer parts o computer chips na to. So ang layunin lang ito, i-mitigate o bawasan yung epekto nito sa mga kaalyadong bansa ng US. So ito yung ang sinisecure nito yung critical minerals for refining, semiconductor and AI para sa computer supply chain at advanced manufacturing infrastructure. Ito yung mga areas na pinafocus ng Pax Silica. Alright. So sa madaling salita, yung mga pangangailangan natin sa information technology, hindi ito magagamit para sa usaping political o mga geographic politics, Sir Art, na maaring kontrolin tayo ng isang bansa dahil nasa kanila yung mga supply na hinahanap natin, pangangailangan natin. So yun ang gustong tugunan nito. Tama. Yan ang gustong tugunan ni US sa paggawa ng declaration na to. Pero actually, 2025 to ginawa ng December, pumirma sa declaration ang Pilipinas noong April lang 2026. Pero yung general framework nito, yung mga kontrata kung saan hihimayin natin yung content nito, hindi pa napipirmahan. Sa November pa to pipirmahan. Kaya dapat ang mga Pilipino po dapat maging active, magtanong at magsalita tungkol dito. Pero ang nagiging problema ngayon, Orly, puro speculation yung nangyayari na walang datos, walang proof, kundi automatic automatic basher kagad. Yung iba naman automatic
Oo. supporter kagad na hindi naman lang Oo. nagtatanong tungkol dito. Buti nabanggit niyo yan, Sir Art, kasi lagi ko nakikita na ano nakikita ko sa maging sa ano sa social media, yung sitwasyon sa isang estado sa Amerika nang lumalabas sa faucet o sa gripo ng kanilang mga bahay, putik. Dahil yung tubig daw, yung water supply sa lugar na yun, sa estado na yun, ay inuubos ng data center pong naroroon na parang tulad din ng itatayong yan sa Tarlac. At maging yung supply ng kuryente, baka maaring mas malakas din makakonsumo sa data center na itatayo dahil siyempre puro computer, puro kinakailangan ng elektrisidad ng nasa data hub na yan. Tama po ba yung Oh, observation niya, Sir Art? tinanong namin ang BCDA tungkol dito kung anong balak nila sa mga bagay na to. So in fairness to BCDA, sumagot naman kagad sila. Yung sa tubig, kasi ang kailangan ng mga makabagong data center ngayon, hindi naman pure, hindi clean water. Kahit Alright. salt water, tumatakbo to. Kahit rainwater, tumatakbo to. Dapat pala malapit So sila sa dagat. Dapat pala malapit sila sa dagat. Alright? pero ito ngayon 75 kilometers away from the nearest from the Shoreline. nearest dagat. Ah, Malayo-layo siya. mm, Pero ang sabi ng BCDA, gagawa daw ng rain collection facility kung saan doon i-store, doon i-collect at doon ipa-process yung tubig na gagamitin dito sa AI data center na to. mm. Hindi ito ordinaryong data center, ito ay AI data center kung saan hindi naman malinis na tubig ang kailangan. At sabi ng BCA, ang gagawin daw nila, hindi maapektuhan o hindi ko kolektahin yung consumer water supply. Hindi daw surface, hindi magi-extract ng water, kundi surface water na galing sa baha, galing sa ulan, ang pwede nilang gamitin, i-collect at i-process. Yun yung sagot nila sa kakulangan ng tubig na pwedeng mangyari. So para Sa magiging electricity naman, sariling sikap sila sa tubig. Sa kuryente raw po. sa kuryente naman, gagawin 3 gigawatts yung kailangan na kuryente. Napakalaki nito. Ang pinoproduce sa lugar na to, hindi pa yata umaabot ng 1 Wow. o lagpas Lagpas power supply. Oo. So ang gagawin nila, kung gagamitin nila yun, mauubos talaga ang kuryente. Ang plano dito, magtatayo ng sariling Planta. power station, magtatayo ng sariling power plant para magamit ng hub na to. Pero yung 1,620 hectares, hindi naman yan buong puro AI data hub lang yan. Mm. Kasi mangyari-ari yan, nandyan yung dormitory, gagawa ng mga restaurant yan, baka pati eskwelahan, gumawa pa dyan. Sa dami ng trabaho makikreate nito. So ganun siya kalaki at inaasahang gagawa ng direct at indirect jobs na 1 milyon na trabaho ang mabibigay na to directly and indirectly. Okay. Well, considering na meron silang ganyang klase ng plano sa tubig at saka sa kuryente, medyo imposible ba yan, Sir Art? O pwede naman talaga nilang gawin yun? Kasi may ilang mga community naman tayo na nakikita, no? Yung iba't ibang mga lugar na parang may sarili silang, like sa BGC, mayroon silang sarili hudong pang-contain ng tubig ulan at doon napupunta at hindi nagbabaha at nare-recycle yung tubig. So pwede nilang gawin yun doon. Habang ngayon wala pang pinag-uusapan na construction o pag-develop dyan sa data hub na yan. Oo, dapat kaya dapat bantayan natin kung ano yung nakalagay doon sa kontrata. Mm-mm. So, hindi lang natin dapat basta-basta tanggapin to. Dapat po magbantay tayo at makialam. Tingnan natin yung kontrata bago mapirmahan kung nakalagay ba tong mga pinangako nilang mga bagay na to. Hindi magandang hindi magandang pag-usapan yan. Ibig sabihin, habang tayo'y may mga naririnig ng mga reaksyon kaliwat kanan, wala pa palang siguradong pirmahan na pala nangyayari. Na merong mangyayaring paghuhukay dyan at gagawin yan data hub. Wala pa palang ganun. Yung kontrata, wala pang pirmahan pala nangyayari. Wala pa pong pirmahan nangyayari kaya meron na ngayon mga bagay na mga lumalabas na mga bagay na dapat ang approach natin ay cautious optimism. Kasi nakikita natin malaking potential ng PAC Silica. Pero dapat ang
opportunity na to para sa Pilipinas, dapat samahan nila ng transparency, accountability, at malinaw na protection sa kalikasan natin. Ito yung dapat bantayan natin mga Pilipino. Hindi ko lang kasi maubos maisip, lalo't lalo na napag-uusapan pa lang ay yung pinaka-purpose sa nitong pagkakaroon ng ganitong mga hakbang ng ganitong kasunduan ng mga bansa. Apektado talaga dito ang China, Sir Art. At Tama, hindi Oo. mahirap isipin na maaring gumawa sila ng paraan para hindi matuloy ito, lalo na sa Pilipinas, na ang lakas ng negosyo nila dito sa computer chips at mga pangangailangan natin sa IT. Halos lahat made in China, Sir Art. Oo, at hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa may mga coercive dependency talaga yung O nga pala, ibang tama bansa ka. sa China. Kasi Oo. nung nakaraang linggo, may nabasa akong Siam Silica. So ito'y sa Thailand. Mm. Sa Thailand. So meaning, sila doon Opo. nag-iisip na rin na magkaroon ng ganito para hindi sila umasa sa China. Tama, oo. Ginagawa din nila to, pero ito, ang purpose pareho, parang hindi sila magkaroon ng coercive dependency sa ibang bansa. Hindi nila binanggit ang China, pero kung tutuusin, ito din yung dahilan. Dahil umaasa sila sa China para sa mga computer chips na to at para sa mga computer parts na to na galing sa rare earth minerals. Mhm. So kaya Siam Silica, ito yung sa Thailand na ginagawa. Pareho po ang layunin nito. Dito sa Pax Silica. Ang kaibahan ng Pax Silica, madaming kaalyadong bansa ng US ang nandito. Kasama ang Israel, kasama ang Singapore, Japan, at marami pang iba. Isa na sa hindi rin magandang balitang yan ang semento dyan yung posibleng pag-displace ng mga katutubo, indigenous people dyan sa paligid na yan, ang New Clark City sa Tarlac. Ano paliwanag dyan sa inyo ng BCDA? Sir Art? Oo. So sabi ng BCDA, maaari magkaroon ng displacement pero bibigyan to ng kaukulan o ng tamang relocation ang mga maaapektuhan dito kung meron mang maaapektuhan diyan sa Kung sa meron loob. man Pero maapektuhan. yun nga, Kung meron kung Kasi meron malaki maapektuhan, naman, meron niyang ano. malaki lupain ng BCDA dyan. Kaya nga gusto silang i-account kung kumusta ba yung pagmamanage sila ng mga lupain na dating mga base militar at tulad niya sa may New Clark City. Gusto rin silang i-assess dyan. So malaki naman, di ba? Kailangan pa ba ng mas malawak-lawak? Mas malaki-laki pa na mga lupain? So ang kailangan kasing lupa dito, 1,620 hectares. 1,000. Equivalent nito parang 26,000 na basketball court. Ganun kalawak ang Pax Silica hub na gagawin dito. Mhm. So 1,620 hectares. So maaaring meron nga mga nakatirang tao doon sa loob. Pero bibigyan sila ng proper relocation. Yun ang sabi ng kung may maaapektuhan na. Pero ang laki, ang lawak nito. Napili po ang Clark City dahil sa meron ng mga facilities doon, mabilis yung internet doon kung i-compare natin sa ibang bahagi ng bansa natin. So ito yung tamang lugar kung saan gagawin tong IT hub o yung AI data center na to. Alright. Tulad nga binabanggit nyo, Sir Art, yung misyon, yung pinaka-dahilan kung bakit may mga ganito ay para na rin sa coercive Dependency. dependency. Para maiwasan at mabawasan ang coercive dependency. And I think may katotohanan yan. Lalo na ngayon, tinutulungan lang natin umakyat yung ekonomiya ng China sa pagbili ng kanilang mga EV, electric vehicle. Tayo pa rin ang kanilang minamaliit at pinupusturaan lagi dyan sa West Philippine Sea. Kaya ako ayoko nang bumili ng EV galing China. Ikaw, Sir Art, bibili ka pa ba? Magbibisikleta lang ako talaga. Maglalakad na lang talaga ako. Isa-save ko na lang yung pera ko ngayon. Biro, dadaling pa yung pera doon sa China. Tapos, pambibili nila ng barko. Para bomba ng tubig yung mga barko natin. Hindi maganda.
Sir Art, ano? Oo, para iharas lang tayo, no? Kaya talaga naman natin. Tinutulungan natin ekonomiya, napunladan natin na sobrang lakas natin makakonsumo ng mga gantong mga bagay, mga microchip. Abe tayo pa ang tatrato nilang ganyan. Sa Philippines. Nakakatawa lang, Oo. Sir Art, pero it's partly true, sa tingin ko, Sir Art. Tama nga naman yun. Sir Art, thank you po. Wala yata. Sir Art? Marami po salamat. Marami po Solid po, salamat sir. sa Thank you po sa inyo. pagkakataon. Thank you po. Yan. IT and Cybersecurity Analyst co-convener ng Scam Watch Pilipinas, Sir Art Samaniego Jr. Ang inyo pong napakinggan.